Sinusulit ng militar ng US ang kanilang mga operasyon sa Iran. Hindi lang nila winawasak ang mga imbakan ng misail ng Iran, mga launcher, at infrastruktura ng industriya ng depensa, kundi sinusubukan din nila ang mga bago at hindi pa nakikitang mga sandata laban sa kanilang kalaban. 3 bagong sandata ang ginamit na may mapangwasak na epekto laban sa mga target ng Iran, ipinapakita ang lakas ng Estados Unidos sa mundo at ang dedikasyon nilang mag-innovate at paunlarin ang arsenal nila. Narito ang mas masusing pagtingin sa 3 sandatang ito, kasama ang kanilang technical na espesipikasyon, kakayahan, at paggamit sa Iran hanggang ngayon. Ang una at marahil pinakakapanapanabik sa 3 ay ang Precision Strike Missile o PrSM sa pinaikli. Nagsimula ang kwento ng missile na ito noong 2016 nang inanunsyo ng malalaking kumpanyang depensa gaya ng Lockheed Martin, Boeing at Raytheon ang pagsali nila sa bidding para sa bagong proyekto ng hukbong katihan ng US na papalit sa MGM-100 at 40 Army Tactical Missile System o ATACMS. Ang ATACMS missiles ay ginagamit na mula 1991 at napatunay ang epektibo sa mga labanan gaya ng Operation Desert Storm at Operation Iraqi Freedom. Kamakailan, nakita rin ito sa digmaan ng Russia at Ukraine, kung saan ginamit ng Ukrainian forces sa mahalagang pag-atake laban sa mahalagang target ng kalaban, gaya ng air defense systems at imbakan ng bala ng Russia. Kahit ang pinakamahusay na sandata ay kailangang palitan, kaya patuloy ang US Army sa paghahanap ng paraan para palakasin ang kanilang lakas sa pag-atake. Nais nila ng mga misil na kayang lampasan pa ang kapangyarihang mapanira ng ATACMS na may mas malayang abot at mas mataas na bilis. Dahil dito, sinimulan ng PrSM kung saan umatras sina Boeing at Raytheon. Kaya si Lockheed Martin na lang ang nagdisenyo at nagdevelop ng misil na ito. Sa simula, ang plano ni Lockheed Martin ay gawing may pinakamalayang abot na humigit kumulang 310 milya o 500 kilometro ang misil na ito. Mas malayo ito kumpara sa 100 at 70 milya 300 kilometrong abot na ATACMS. Ngunit, nanatili rin ito sa maigpit na limitasyon na itinakda ng Intermediate Range Nuclear Forces Treaty o INF Treaty na pinirmahan ng US at ng Soviet Union noong 1987. Pagkatapos, noong 2011, umatras ang US mula sa INF Treaty na nagbigay daan para sa PrSM na lumampas pa sa orihinal na plano. Hindi na 310 milya ang pinakamataas. Ito na ang panimulang sukatan at inanunsyo ng Army ang plano na palawigin pa ang abot ng missile hanggang at lampas sa 400 milya at posibleng umabot pa ng higit 600 milya sa mga susunod na bersyon. Pinakamaganda, hindi na kailangan ng bagong launcher para maabot ang layo ngayon. Maari itong iputok mula sa parehong umiiral na M142 na High Mobility Artillery Rocket System na ginagamit na para sa paglulunsad ng ATACMS gamit ang makabagong teknolohiya sa propulsion para lumipad ng mas mabilis at mas malayo kaysa sa nauna nito. Mas maganda pa, ang PrSM ay dinisenyo na mas manipis at mas makinis kaysa sa ATACMS. Ibig sabihin, 2 misil ang kasya sa bawat pod imbes na isa lang. Hindi lang mas malayo ang lipad ng PrSM kaysa ATACMS, dinodoble rin ito ang kapasidad ng HIMARS launcher. Tinutulungan ito ang Army mapanatili ang mobility ng HIMARS habang pinalalakas ang firepower ng bawat sistema. Sa madaling salita, malaking upgrade ito at simula pa lang. Plano ng Army na palawakin pa ang kakayahan ng PrSM lampas sa operational limits nito at may ginagawa ng ilang dagdag na bersyon. Ang Increment 1 ay ginagamit na ng US Army at Australian Army at itong bersyon na may nakatagdang treaty bound na abot na 310 milya. Ang Increment 2 na kilala rin bilang Land-Based Anti-Ship Missile o LBASM ay mas pinapalawak pa ang kakayahan nito. May multi-mode seeker ito, kaya mas madaling makatawid sa mahigpit na depensa kaysa orihinal na missile. Mas malayo rin ang nararating ito na may tinatayang pinakamalaking saklaw na hanggang 620 milya o 1,000 kilometro. Bukod pa rito, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, magkakaroon ng kakayahan ang missile na umatake ng mga barko, habang ang multi-mode seeker nito ay magpapahintulot dito na tamaan ang mga gumagalaw na target, hindi tulad ng Increment 1. Palalawakin ng Increment 3 ang hanay ng mga armas na kayang dalhin ng PrSM na malamang ay magpapakilala ng karagdagang mga pampasabog na bala, pati na rin ang kakayahan sa submunition at magbubukas ng mga bagong oportunidad
para sa mga opensibong operasyon. Pinaniniwalaan na ang bagong at pinahusay na PRISM na ito ay halimbawa, magkakaroon ng karagdagang lakas ng putok na kinakailangan upang wasakin ang mga pinatibay na estruktura ng kalaban. Ang increment 4 ay magdodoble sa karaniwang abot ng PRISM na itinatayo sa mga pundasyong na itatag sa mga naunang increment habang pinapabuti ang propulsion at aerodynamics ng misal upang maabot ang 600 at 20 milya o 1,000 kilometro. Sa ngayon, ang huling kilalang increment na dinidevelop ay increment 5 na magpapahintulot sa PRISM na mapaputok mula sa autonomous na sasakyan. Habang natatapos at nai-integrate ang mga increment na ito, mas bibilis at lalayo pa ang lipad ng PRISM at mas magiging flexible para sa mas maraming emission at gamit. Isa ito sa pinakakahanga-hangang bagong dagdag sa arsenal ng Amerika ayon sa natuklasan ng mga puwersa ng Iran sa Operation Epic Fury. Doon, opisyal lang ginamit sa labanan ng PRISM ayon sa kumpirmasyon ng opisyal na ex-account ng US Central Command na nagsabi, unang ginamit sa kasaysayan ang Long Range Precision Strike Missiles o PRISM sa Operation Epic Fury na nagbigay ng natatanging kakayahan sa malalim na pag-atake. Kinumpirma ni Admiral Brad Cooper, pinuno ng US Central Command, na inilunsad ng US Army ang Precision Strike Missile laban sa mga target ng Iran. Sinabi niya, labis kong ipinagmamalaki ang ating mga kalalakihan at kababaihan sa uniforme na gumagamit ng inobasyon upang lumikha ng mga suliranin para sa kalaban. Binigyang diin ni Patricia Basilisk, Associate Director sa Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project, ang kahalagahan ng sandaling ito. Sinabi niya sa Business Insider na ang paglunsad ng PRISM ay simula ng bagong yugto ng kakayahan ng Army sa pag-atake na may mas malawak na abot at mas mataas na katumpakan. Hindi siya nagkakamali. Kahit wala tayong tiyak na detalye kung aling eksaktong target ng Iran ang ginamitan ng PRISM, walang duda sa taktikang bentahe na ibinibigay ng missile na ito sa mga puwersa ng Amerika. Dahil halos doble ang layo ng PRISM kumpara sa ATACMS, mas marami itong target na kayang abutin. Mas maraming direksyon ng atake ang kailangang paghandaan ng Iran at mas maraming mahalagang lugar at asset ang dapat depensahan dahil kayang pumili ng Amerika mula sa mga posibleng launch points sa Iraq at Gulf states. Bukod pa rito, bilang isang ballistic missile, kayang lumipad ng PRISM sa napakataas na bilis, lalo na sa huling bahagi ng paglipad nito habang tinutumbok nito ang mga target. Ginagawa nitong perpektong mga ito para gamitin laban sa mga target na sensitibo sa oras, tulad ng mga sistemang pangdepensa ng himpapawid ng Iran at mga missile launcher. Kahit hindi tayo nakakasiguro, malamang na umasa ang hukbong sandatahan ng US sa mga missile na ito sa unang bugsuan ng operasyon. Para mabilis na pahinayin ang depensa ng himpapawid ng Iran, winawasak ang missile platform at radar site para magbigay ng daan sa mga susunod na pag-atake at gawing mas ligtas ang pagpasok ng mga eroplano sa himpapawid ng Iran. Hindi lang ito tungkol sa Iran. Ang deployment ng PRISM sa totoong labanan ay mensahe ng Amerika sa iba pang posibleng kalaban sa buong mundo, gaya ng China at Rusya, na tiyak na magmamasid sa labanan habang ito ay nagaganap. Walang dudang maaring gamitin ng mga missile na ito sa mga susunod na labanan-laban sa mga bansang iyon na magbibigay ng malaking kalamangan sa US, lalo na kung may sagupaan sa China. Sa katunayan, ang mga missile na ito ay dinisenyo para sa posibleng labanan sa Indo-Pasipiko. Dahil sa heograpiya ng rehiyon, kaunti lang ang lugar para maglunsad ng missile mula sa lupa. At kulang sa abot ang mga karaniwang missile tulad ng ATACMS para tamaan ng ilang rehiyon at target. Dahil sa mas mahabang abot at nakahihigit na kakayahan ng PRISM missile, mas magiging problema ito para sa puwersang Chino at magbibigay ng mas malakas na pagpigil sa dagat para sa Amerika at mga kaalyado nito. Sa madaling salita, naging malaking tagumpay ang paglabas ng PRISM sa maraming paraan. Pinapatunayan nito ang mga taon ng pagdevelop at malaking puhunan para sa proyektong ito na nag-angat sa kakayahan ng Army sa high-end na pag-atake. Isa lang ito sa 3 bagong sandatang nakita nating ginamit sa Iran sa ngayon. Bago natin pag-usapan ng dalawa pa, kung gusto mo pang ganitong impormasyon, mag-subscribe sa The Military Show. Nagbibigay kami ng ganitong paliwanag linggo-linggo. Sa papel, ang Amerika laban sa Iran ay labis na hindi patas na laban. Ang US ang pangunahing military superpower na mas malaki ang gastos sa militar kaysa sa pinagsamang gastos ng 12-12 ng iba pang bansa. Meron itong pinakamagagaling na sundalo, pinaka-advanced na kagamitan
at natatanging kasaysayan ng tagumpay sa estratehiya. Pero may isang malaking kalamangan ng Iran, mga drone. Sa mga nagdaang taon, naging mas mahalaga ang drone warfare kung saan bumibili at gumagawa ang Russia ng maraming Iranian Shahad drones na ginamit nila ng lubang mapanira laban sa maraming target sa buong Ukraine. Ilang taon nang gumagawa ng mga Shahed ang Iran at ilang dekada nang nagpapahusay ng drone technology. Kaya't malaki ang lamang nila sa ibang bansa sa paggawa at paggamit ng mga drone. Noon magsimula ang Operation Epic Fury, nag-alala ang ilang analyst na baka hindi handa ang US na harapin ang banta ng Iranian drone. Pero may alas ang Amerika. Isang alas na tinatawag na LUCAS, na kilala rin bilang Low-Cost Uncrewed Combat Attack System. Dinisenyo para sa sandatahang lakas ng Estados Unidos ng Spectre Works, ang LUCAS ay isang one-way attack drone na batay sa teknolohiyang Shahad. Sa isang punto noong dekada 2020, ayon sa mga opisyal ng US, isang Shahad drone ang nahuli at pinag-aralan ng mga inhinyero ng Spectre Works. Pagkatapos, ni-reverse engineer nila ang drone at kinopya ang ilang bahagi ng disenyo ng Shahad para makagawa ng katulad na modelo na ginamit ng Amerika laban sa Iran. Mabilis ang progreso. Ilang buwan matapos ilunsad ang programa noong Hulyo 2025, inilabas na ang mga LUCAS drone sa US forces sa gitnang silangan. Noong Disyembre 2025, ang unang LUCAS drone ay inilunsad sa dagat sa Persian Gulf. Pagkatapos, noong Pebrero 28 sa unang araw ng Operation Epic Fury, unang naranasan ng LUCAS ang labanan. Inilahad ng CENTCOM sa press release ang lakas at potensyal ng mga sistemang ito. Malawakang saklaw ng mga LUCAS drone mula CENTCOM at dinisenyo para mag-operate ng mag-isa. Maaring ilunsad gamit ang catapults, rocket-assisted takeoff, at mga mobile ground o vehicle system. Sa panayam ng CNN, inamin ng opisyal ng US Defense na may kasaysayan ng militar ng Amerika sa pagtutok sa mas malalaki at mahal na sistema, kaya na ilalagay sa panganib ang puwersa laban sa mas mura at simpleng sistema gaya ng mga kamikaze Shahed drone ng Iran. Ngunit sa kaso ng LUCAS, ayon sa opisyal, binabaliktad ng US ang sitwasyon laban sa kalaban nito. Sa pamamagitan ng murang drone na nagkakahalaga ng mga $35,000 bawat isa, na mas mura kaysa mga misil at bala, binabalik ng US sa Iran ang sarili nitong taktika. Tumanggi ang mga opisyal na tukuyin kung ilan eksakto sa mga drone na ito ang kasalukuyang magagamit ng puwersa ng Amerika. Ngunit sinabi nilang marami ang magagamit at mas marami pa ang paparating. Dahil mura at madaling gawin ang mga ito, at malaki ang budget ng US military, madaling isipin na tuloy-tuloy ang supply ng one-way attack drone na manggagaling sa production lines at ipapadala sa tropang Amerikano sa gitnang silangan. Bagamat hindi alam ang eksaktong detalye ng mga ito, sinuri ng mga eksperto ang mga larawan ng mga LUCAS drone para matutunan pa ang tungkol dito. Napansin nilang may camera system na may gimbal at satellite connectivity module sa unahan ng mga drone. Sa teorya, dapat nitong gawing mas higit ang mga ito kumpara sa mga Iranian Shahab. Ang satellite connectivity ay magbibigay daan sa LUCAS operators na mag-assign ng bagong gawain at i-update ang target o destinasyon ng drone habang nasa ere. Kaya mabilis silang makaka-adjust sa pagbabago ng sitwasyon sa labanan. Sa hinaharap, pwedeng suportahan ng teknolohiyang ito ang AI-powered swarm tactics gamit ang mga bagong AI para sa malawakang sabayang pag-atake gamit ang drone. Kahit wala pang ganitong uri ng teknolohiya sa ngayon, kung sapat ang bilang ng mga drone ng puwersa ng US, maaari nilang ilunsad ang mga ito ng sabay-sabay at maramihan upang mapuno ang radar systems ng Iran at malampasan ang kanilang depensa. O kaya, lumikha ng ligtas na daanan para sa mas mapaminsalang sandata gaya ng long-range missile ng US at Israel. Sa ganitong paraan, mas madaling matutulungan ng Amerika at kaalyado nito na atakihin ang matitibay at pinakamahalagang target sa Iran, gaya ng mga strategic bunker at nuclear base. Ang nakakabighaning ironya ay baka hindi makakaroon ng US ng murang drone gaya ng LUCAS kung hindi dahil sa Iran. Ang Shahad ay isa sa mga tagumpay ng Tehran, pero kinuha ng US, pinahusay, at ginamit laban sa orihinal na lumikha. Hindi matiyak ang lawak ng pinselang nagawa o magagawa pa ng mga LUCAS drone sa Iran. Ngunit malaking dagdag ito sa Army arsenal habang lumalaki ang papel ng drone warfare sa mundo.
Ang ikatlo at huling bagong sandatang ginamit laban sa Iran ay bagong bersyon ng Tomahawk missile. Ang 109 na Tomahawk Land Attack Missile o TLAM ay isa sa pinakamakapangyarihang mga misil sa buong mundo. Sikat dahil sa pambihirang layo na naabot nito. Ang all-weather jet-powered subsonic cruise missile na ito ay kayang tumawid ng distansya hanggang at higit pa sa 1,000 milya. Hindi lang ito ginagamit ng hukbong dagat ng Estados Unidos, kundi pati na rin ng hukbong dagat ng Australia, hukbong dagat ng Netherlands at ng British Royal Navy. Iba't ibang plataporma ang gamit ng mga hukbong dagat sa paglulunsad ng missile. Karaniwang, ginagamit ito ng US at Australian Navy mula sa surface warship. Gagamitin ng Netherlands ito mula sa surface frigate, habang ang British Royal Navy ay eksklusibo itong inilulunsad mula sa submarino. Binuo dekada na ang nakalipas sa Applied Physics Laboratory ng Universidad ng Johns Hopkins. Unang pumasok sa serbisyo ang Tomahawk noong 1983 at nakita natin ang ilang mga bersyon ng orihinal na disenyo na ipinakilala sa paglipas ng mga taon. Kabilang ang RGM-UGM-109B anti-ship variant na may active radar homing hanggang sa RGM-UGM-109E tactical Tomahawk model. Pero kahit na ang mga bersyon na ito ay madalas may iba't ibang technical na espesifikasyon at kakayahan, palagi silang may isang bagay na magkakapareho, ang kanilang kulay. Kahit anong model o variant, ang mga Tomahawk ay karaniwang pinipinturahan ng malabong kulay abong tono, gaya ng marami pang ibang sandata at kagamitan ng US Navy. Nagsimula ang Operation Epic Fury at naglabas ang Navy ng unang mga larawan mula sa labanan. Ipinakita ng mga larawang iyon ang isang bagay na di pa nakita noon. Isang Tomahawk missile na makintab na itim, kakaiba sa karaniwang abong kulay. Batay sa ulat ng militar ng US, ginamit ang bagong bersyon sa mga ataking layong, pahinay ng depensa sa impapawid ng Iran at mga target sa dagat, kabilang ang mga base ng hukbong dagat malapit sa kipot ng Hormuz. Kinumpirma agad ng mga open source intelligence analyst at mga ahensya ng media na ginamit ang Black Tomahawk sa mga unang pag-atake ng operasyon. Nagsimulang magbahagi ng teorya ang mga eksperto kung bakit kakaiba ang pagpipinta sa missile. Napansin nila na ang parehong itim na pintura ay nakita rin sa isa pang missile ng US Navy, ang AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile o LRASM kung magiging eksakto. Sinasabing ang makintab na itim na pintura ay hindi lang pampaganda. Ito ay low observable coating na gumagamit ng radar-absorbent material at kayang bawasan ng infrared signature para mahirapang matukoy ang misail habang lumilipad. Kaya, kahit mukhang simpleng dagdag lang, ang itim na pintura ng bagong Tomahawk na misail ay seryosong pag-upgrade talaga. Malaki ang posibilidad na pinapabuti nito ang performance ng missile laban sa sea skimming profiles, pinapataas ang survival at sansang makaiwas sa pagharang at tamaan ang target. Sa tradisyonal na kulay abong pintura, mahihirapan pa rin ang radar at air defense ng Iran na harangin ng Tomahawk. Pero mas mabilis at eksaktong matutukoy ang mga ito, kaya mas may oras silang magplano at tumugon ng tama. Pinapapalabo ng itim na pintura ang sitwasyon, kaya mas mahirap makita ng mga radar ng Iran ng missile, lalo na sa ibabaw ng karagatan at dagat. Ang pagpapadala ng Black Tomahawk ay nagpapakita ng estratehikong pagbabago ng US patungo sa mas lihim na kakayahan ng cruise missile na magpapataas ng kakayahan laban sa matitibay na target sa kailaliman ng teritoryo. Maaaring ginamit ang mga missile na ito sa simula ng operasyon para bogin at sirain ang radar network ng Iran na nagpadali sa sumunod na mga pag-atake ng drone at mga eroplanong kayang pumasok sa depensa. Samantala, malamang na walang kaalam-alam ang Iran kung ano ang tumama sa kanila. Kahit na malaki ang ginastos nila sa mga radar at air defense system, hindi talaga sila nakapaghanda para sa isang sobrang lihim na pag-atake ng Tomahawk, kung saan ang mga makapangyarihang long-range na missile na ito ay dumaan sa kanilang depensa bago pa sila makapag-react. Sa pangmatagalan, ang ganitong mga missile ay makakatulong sa Amerika na pigilan ng mga banta sa dagat sa Persian Gulf at iba pang lugar. Ang Black Tomahawk ay mabagsik na banta sa kalaban at patunay ng kakayahan ng US na iangat ang kanilang armas sa makabago at epektibong paraan. Tulad ng PRISM, ipinapakita rin ito kung paano na-upgrade ng US ang kanilang mga missile at bala para mapanatili ang operational superiority nang hindi gumagastos ng maraming oras, pera
at resources sa paggawa ng bagong launch platform. Ang mga kalaban ng Amerika tulad ng China at Rusya ay malamang na gumagawa na rin ng mga paraan para kontrahin ang mga missile na ito. Pati na rin ang iba pang mga bagong sandata na inilabas sa Operation Epic Fury hanggang ngayon. Pero laging isang hakbang ang US sa unahan, hindi kailanman pumapayag na maging pangalawa at palaging hinahangad na palakasin ang kanilang arsenal at mapanatili ang kanilang walang kapantay na estado bilang pinakamalakas na puwersang militar na nakilala ng mundo. Ngayon, malalaman mo kung paano naganap ang Operation Epic Fury sa paliwanag na ito tungkol sa pagwasak ng US sa depensa ng Iran sa unang yugto ng labanan. Bilang alternatibo, panoorin mong video na ito para makita ng detalyado kung paano winasak na nangungunang bomber flight ng Amerika ang mga missile site at command center ng Iran nang may walang kapantay na kahusayan. At para sa mas marami pang makabuluhang pagsusuri, malalimang talakayan sa estratehiya, at mga pinakabagong balita tungkol sa militar, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel.